Kung pakiramdam mo ay parang palaging nauubusan ang bulsa mo kahit gaano ka kasipag magtrabaho. Kung nagtataka ka kung bakit ang iba ay yumayaman, habang ikaw ay parang paulit-ulit na nasa parehong lugar. Kung minsan ka nang napaisip na baka hindi kakulangan sa pera ang problema, kundi ang paraan ng pag-iisip, itong video na ito ay para sa mga taong seryoso sa pera negosyo at pangmatagalang tagumpay. Manood ka hanggang dulo dahil maaring isang mindset lang ang humahadlang sa pagyaman mo. Maraming Pilipino ang nagsusumikap araw-araw, ngunit iilan lang ang tunay na umaasenso. Hindi dahil kulang sila sa talino, kundi dahil may paniniwalang tahimik na sumisira sa kanilang kinabukasan. Ang pera ay hindi lang kinikita, ito ay pinamamahalaan at inuunawa. Ang negosyo ay hindi sugal, ito ay disiplina at tamang desisyon araw-araw. Kung mali ang mindset, kahit malaki ang kita ay nauuwi rin sa wala. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang kaalaman ay mas nagiging makapangyarihan kapag ito ay pinapasa sa iba. Kung handa kang baguhin ang pananaw mo sa pera, nasa tamang lugar ka. Hindi ito tungkol sa panandali ang yaman, kundi sa pangmatagalang kalayaan. At nagsisimula ang lahat sa tamang pag-iisip. Sa mundong puno ng tukso sa gastos, mabilis maubos ang perang walang direksyon. Maraming kumikita ng malaki, pero mas marami ang nawawala dahil sa maling mindset. Ang tunay na mayaman ay nag-iisip bago gumastos at nagplaplano bago kumilos. Ang mahirap na mindset ay naghahanap ng aliw ngayon at problema bukas. Dito natin malalaman kung alin ka sa dalawang iyon. Sa video na ito ilalahad natin ang 5 mindset ng mga taong hindi kailanman nagiging mayaman. Hindi para husgahan kundi para magising at magbago. Bawat punto ay hango sa tunay na karanasan ng mga Pilipino sa trabaho, negosyo at araw-araw na buhay. Kapag nakita mo ang sarili mo sa mga ito, huwag kang matakot dahil ang pagkilala sa problema ang unang hakbang sa pagyaman. Mindset number 1, ang mindset na sapat na ang kasalukuyang kita. Para sa ilan sapat na ang may regular na sahod kahit kapos ang natitira pagkatapos ng lahat ng gastusin. Ang iniisip nila ay basta nakakaraos araw-araw ay ayos na at wala nang masyadong dapat baguhin. Hindi na nila masinop na sinusuri kung may patutunguhan ba ang ganitong klase ng pamumuhay sa mahabang panahon. Unti-unti silang nasasanay sa ideyang ang buhay ay trabaho, sahod, gastos at uulit na lang ulit sa susunod na buwan. Sa ganitong kondisyon, nagsisimulang mamatay ang pangarap na umasenso ng higit pa. Kapag tinanong mo sila tungkol sa pagpalago ng pera, kadalasan ay katahimikan ang sagot. Walang malinaw na plano para sa negosyo, investment o pag-aaral ng bagong kakayahan na may mataas na value. Mas pinipili nilang manatili sa kung ano ang sigurado kahit alam nilang limitado ang paglago nito. Ang problema ay kapag dumating ang biglaang krisis ay wala silang sandigan kundi umutang. Dito lumalabas na ang kasalukuyang kita ay hindi kailanman sapat kapag walang direksyon. Sa konteksto ng buhay Pilipino, madalas marinig ang linyang okay na ito kaysa wala. Naging bahagi na ng kultura ang pagiging kontento kahit malinaw na kulang para sa kinabukasan. Hindi masama ang magpasalamat, ngunit delikado kapag naging dahilan ito para tumigil sa pag-angat. Habang tumataas ang bilihin, ay nananatiling pareho ang kita ng maraming pamilya. Kaya kahit matagal nang nagsisikap, ay parang palaging hinahabol ng gastusin ang pangarap. Iba ang galaw ng taong may mayamang mindset pagdating sa pera at oportunidad. Palagi nilang tinatanong ang sarili kung may mas mabuting paraan ba para kumita at mag-ipon. Iniisip nila kung paano magagamit ang oras at pera ng mas matalino at mas epektibo. Alam nila na ang tunay na seguridad ay hindi galing sa sahod kundi sa maraming pinagkukunan ng kita. Sa kabilang banda, ang mindset na sapat na ang meron ngayon ay dahan-dahang naglilimita sa potensyal. Sa bandang huli, mahalagang maunawaan na ang kita mo ngayon ay pansamantala lamang. Ito ay produkto ng kasalukuyan mong mindset, desisyon at antas ng kaalaman. Kung mananatili kang kontento sa kung ano ang meron ngayon, mananatili rin ang resulta bukas. Ang pag-angat ay nagsisimula sa pagkilalang kaya mo pang mas higit kaysa sa kasalukuyang estado mo. Kapag nabago mo ang paniniwala mo tungkol sa kita, saka pa lamang
magsisimulang magbago ang takbo ng buhay mo. Mindset number 2, ang mindset na gastos muna bago ipon. Sa tuwing dumarating ang sahod, marami ang agad nag-iisip kung ano ang bibilhin, imbes na kung ano ang itatabi para sa kinabukasan. Mas nauna sa listahan ng pagkain sa labas, bagong gamit at mga bagay na nagbibigay ng panandaliang aliw sa isip at emosyon. Pakiramdam nila ay karapatan nilang gumastos ng malaya dahil pinaghirapan naman nila ang perang iyon sa mahabang oras ng trabaho. Hindi nila namamalaya na ang ganitong pag-uugali ay unti-unting humuhubog ng maling relasyon sa pera at disiplina. Sa ganitong klase ng pag-iisip pa lamang ay nagsisimula ng umatras ang posibilidad na makaipon at yumaman. Kapag tinanong mo sila kung may ipon, madalas nilang sagot ay wala nang natira matapos ang lahat ng bayarin. Sa totoo lang, may natitira sana, ngunit nauubos ito sa maliliit na gastos na hindi pinag-isipan at hindi planado. Hindi nila tinitingnan ang pag-iipon bilang isang obligasyon, kundi bilang isang opsyon lamang kapag may sobra. Dahil dito, palaging nahuhuli ang ipon at palaging nauuna ang konsumo at kasiyahan. Ang ganitong pattern ay naglalagay sa kanila sa estado ng patuloy na pangangailangan at kawalan ng seguridad. Sa pang-araw-araw na buhay ng maraming Pilipino, normal na ang mangutang kapag may biglaang pangangailangan. Nasanay na ang marami na umasa sa utang dahil wala silang nakahandang ipon para sa emergency. Kapag nasanay ang isip sa prinsipyo ng gastos muna bago ipon, nagiging paulit-ulit itong cycle na mahirap takasan. Kumikita ka nga ng regular, ngunit pakiramdam mo ay laging kapos at laging may hinahabol na bayarin. Ito ang dahilan kung bakit kahit matagal nang nagtatrabaho ay nananatiling marupok ang kalagayang pinansyal. Iba ang galaw ng taong may disiplina at tamang mindset pagdating sa pera at gastusin. Para sa kanila, inuuna ang pag-iipon bago ang anumang uri ng luho o emosyonal na pagbili. Ang gastos ay inaayon lamang sa kung ano ang natitira matapos matupad ang layunin sa ipon. Hindi nila hinahayaan ang bugso ng damdamin ang magdesisyon kung saan mapupunta ang pera. Sa ganitong paraan, unti-unting nabubuo ang pundasyon ng yaman at pangmatagalang seguridad. Sa bandang huli, mahalagang maunawaan na ang ipon ay hindi tira-tira ng sahod. Ito ay isang sinasadyang desisyon na ginagawa bago pa man gumastos at magpakasaya. Kung patuloy mong uunahin ang luho, palagi kang magiging alipin ng susunod na sahod. Ngunit kapag inuna mo ang ipon, binibigyan mo ng malinaw na direksyon ang bawat pisong pumapasok sa iyong buhay. Ang pagyaman ay nagsisimula sa simpleng pagbabago ng mindset na ang kinabukasan ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang saya ngayon. Mindset number 3, ang mindset na umaasa lang sa isang pinagkukunan ng kita. May mga taong naniniwala na sapat na ang magkaroon ng isang trabaho o isang negosyo habang sila ay nabubuhay. Kampante sila hanggat tuloy-tuloy ang pasok ng pera mula sa iisang source na matagal na nilang kinagisnan. Hindi nila masyadong iniisip kung ano ang maaring mangyari kapag ang pinagkukunan na ito ay biglang humina o tuluyang mawala. Para sa kanila, ang mahalaga ay may pumapasok ngayon kahit hindi sigurado ang bukas. Sa ganitong pananaw, nagsisimulang maging bulag ang isip sa mga panganib na laging kaakibat ng realidad ng buhay. Kapag ang buong buhay pinansyal mo ay nakasandal lamang sa isang income, nagiging napakarupok ng iyong kalagayan. Isang pagbabago sa kumpanya, isang problema sa ekonomiya o isang personal na emergency ay sapat para masira ang lahat ng plano. Maraming tao ang hindi handa sa ganitong sitwasyon dahil wala silang alternatibong pagkukunan ng pera. Kapag dumating ang krisis, saka pa lamang sila nagmamadaling maghanap ng ibang paraan para kumita. Ngunit sa panahong iyon, kadalasan ay puno na ng takot, stress at maling desisyon ang bawat galaw. Sa tunay na buhay ng maraming Pilipino karaniwan, nang marinig ang linyang buti na lang may trabaho pa ako, ipinapakita nito kung gaano kalaki ang takot na mawala ang iisang pinagkukunan ng ikabubuhay. Sa halip na gamitin ang oras at lakas para magtayo ng dagdag na income, mas pinipili ng iba na umasa na lang sa kasalukuyan. Hindi nila namamalayan na ang tunay na panganib ay hindi ang pagkawala ng trabaho, kundi ang kawalan ng ibang pagpipilian. Habang umaasa ka lamang sa isa, mas lalo kang nagiging bihag ng sitwasyong wala kang kontrol. Ang taong may tamang pag-iisip pagdating sa pera ay hindi kontento sa isang daluyan ng kita. Palagi nilang pinag-aaralan
kung paano makakadagdag ng pagkakakitaan kahit maliit pa lamang sa simula. Maaari itong magsimula sa sideline, maliit na negosyo investment o paggamit ng sariling kakayahan online. Alam nila na ang tunay na seguridad ay hindi galing sa isang titulo kundi sa maraming pinanggagalingan ng pera. Sa ganitong sistema kahit may mawala, may natitira pa ring sasalo at magbibigay ng lakas ng loob. Sa bandang huli, kailangan mong tanggapin na walang permanenteng income sa mundong ginagalawan natin. Ang trabaho, negosyo at oportunidad ay maaring magbago anumang oras kahit gaano pa ito katatag sa tingin mo. Kung pipiliin mong umasa lamang sa isa, pinipili mo ring isugal ang katahimikan ng iyong kinabukasan. Ngunit kung bubuksan mo ang isip mo sa iba pang posibilidad, binibigyan mo ang sarili mo ng proteksyon at kalayaan. Ang pagyaman ay mas mabilis at mas ligtas kapag hindi iisa lamang ang sandalan mo sa buong buhay mo. Mindset number 4. Ang mindset na iiwas palagi sa risk at takot sa pagkakamali. May mga taong mas pinipili ang manatili sa ligtas at pamilyar na sitwasyon kahit alam nilang halos wala ng paglago roon. Para sa kanila, mas mahalaga ang pakiramdam ng seguridad ngayon kaysa sa posibilidad ng mas malaking kita sa hinaharap. Iniisip nila na ang pagkuha ng risk ay agad na mauuwi sa kabiguan pagkawala ng pera at pagsisisi. Dahil sa takot na ito, pinipigilan nila ang sarili kahit may mga oportunidad na malinaw namang may potensyal. Sa ganitong klase ng pag-iisip, nananatiling maliit ang galaw ng buhay at limitado ang pagkakataong umangat. Kapag may narinig silang tungkol sa negosyo, investment o bagong oportunidad, unang pumapasok sa isip ay ang posibilidad ng pagkalugi. Mas malakas ang epekto sa kanila ng mga kwento ng pagkabigo kaysa sa mga kwento ng tagumpay at pag-asenso. Hindi nila napapansin na halos lahat ng taong matagumpay ay dumaan muna sa serye ng takot at pagkakamali. Ang malaking pagkakaiba ay may mga taong ginawang aral ang pagkakamali at may mga taong tuluyang umatras. Kapag puro pag-iwas ang mindset, nawawala ang tsansa na matuto, lumakas at maging mas matatag. Sa pang-araw-araw na karanasan ng maraming Pilipino, madalas marinig ang payong huwag na baka mapahamak ka lang dyan. Ang ganitong babala ay kadalasang nanggagaling sa takot at hindi sa tamang kaalaman o pagsusuri. Sa halip na pag-aralan at unawain ang risk, mas pinipili ng iba na tuluyang iwasan ang anumang hindi pamilyar. Dahil dito, maraming oportunidad sa negosyo at pera ang lumilipas ng hindi man lang nasubukan. Ang mas mabigat na kabayaran ay hindi ang natalo kundi ang habambuhay na pagsisisi sa mga pagkakataong binitawan. Iba ang pananaw ng taong may mayamang mindset pagdating sa risk at pagkakamali. Para sa kanila, ang risk ay bahagi ng proseso ng paglago at ang pagkakamali ay guro at hindi kaaway. Hindi sila basta sumusugal, ngunit maingat silang nag-aaral, nagtatanong at naghahanda bago gumawa ng hakbang. Nauunawaan nila na walang malaking gantimpala kung walang kaakibat na antas ng panganib. Sa ganitong pag-iisip, nagiging tulay ang bawat pagkakamali patungo sa mas mataas na antas ng tagumpay. Sa bandang huli, mahalagang maunawaan na ang sobrang takot ay kadalasang mas mahal kaysa sa pagkatalo. Ang perang hindi mo nawala pero hindi mo rin pinalago ay pagkakataong tahimik na nasayang. Kung palagi kang iwas sa risk, palagi ka ring lalayo sa pag-angat at pag-unlad. Ang pagyaman ay hindi para sa mga perpekto, kundi para sa mga handang matuto, mag-adjust at bumangon. Kapag binago mo ang pananaw mo sa risk, saka pa lamang magsisimulang lumawak ang mundo mo sa pera at negosyo. Mindset number 5. Ang mindset na walang malinaw na financial goal at direksyon. May mga taong gumigising araw-araw para magtrabaho, kumita at magbayad ng gastusin, ngunit hindi malinaw kung saan talaga papunta ang kanilang pera. Ginagawa lang nila ang kailangang gawin sa kasalukuyan nang walang malinaw na larawan ng buhay na gusto nilang maabot balang araw. Para sa kanila, sapat na ang kumita at mabuhay araw-araw kahit walang konkretong plano para sa hinaharap. Hindi nila agad napapansin na ang perang kumikilos ng walang direksyon ay mabilis mawala at madaling maubos. Sa ganitong klase ng mindset, kahit tumaas ang kita, ay nananatili ang pakiramdam na kulang at hindi sapat ang lahat. Kapag tinanong mo ang ganitong tao kung ano ang kanilang financial goal, kadalasan ay hindi malinaw ang sagot. Walang tiyak na halaga ng ipon na gustong marating at walang takdang panahon kung kailan nila gustong umasenso. Dahil dito, ang bawat desisyon sa pera
ay nakabatay lamang sa emosyon, pangangailangan o tukso sa kasalukuyan. Minsan sinusubukan nilang mag-ipon, ngunit nawawala rin ito dahil walang malinaw na layuning pinanghahawakan. Ang resulta ay pagod, kalituhan at pakiramdam na parang walang direksyon ang lahat ng pagsusumikap. Sa buhay ng maraming Pilipino karaniwan, ang mindset na bahala na ang mangyayari sa hinaharap. Mas inuuna ang araw-araw na survival kaysa sa mahabang planong magbibigay ng seguridad at kalayaan. Hindi masama ang mag-focus sa kasalukuyan, ngunit nagiging delikado kapag wala nang iniisip para sa bukas. Kapag walang malinaw na layunin, madaling mahila ng luho at mga desisyong hindi pinag-isipan. Unti-unti nawawala ang kontrol sa pera dahil walang malinaw na patutunguhan ng bawat kilos. Ang taong may mayamang mindset ay malinaw kung bakit siya kumikita at kung para saan ang bawat pisong dumarating sa kanya. Mayroon siyang malinaw na layunin tulad ng sariling negosyo, matatag na ipon o mas maayos na buhay para sa pamilya. Bawat desisyon sa paggastos at pag-iipon ay sinusuri kung ilalapit ba siya o ilalayo sa kanyang target. Dahil malinaw ang direksyon, mas madali para sa kanya ang magdisiplina at tumanggi sa mga hindi mahalagang bagay. Sa ganitong proseso, nagiging kasangkapan ang pera para sa pag-unlad at hindi dahilan ng stress at problema. Sa bandang huli, mahalagang tandaan na ang pera ay sumusunod sa malinaw na layunin at hindi sa sipag lamang. Kung wala kang direksyon, kahit gaano kakasipag, ay paikot-ikot ka lang sa parehong sitwasyon. Ang sipag na walang malinaw na target ay nauuwi sa pagod at panghihina ng loob. Ngunit kapag nilagyan mo ng malinaw na financial goal, ang bawat hakbang, nagkakaroon ng saysay ang bawat sakripisyo. Ang pagyaman ay hindi aksidente, kundi resulta ng malinaw na direksyon, tamang mindset at disiplinadong desisyon araw-araw. Kung umabot ka dito, ibig sabihin, handa ka nang harapin ang katotohanan tungkol sa pera at sa sarili mong mindset. Hindi lahat ng narinig mo ay madaling tanggapin, pero lahat ng iyon ay mahalagang marinig para sa tunay na pagbabago. Ang sandaling ito ang punto kung saan pwede kang magpatuloy o bumalik sa dating gawi. Ang tanong ngayon ay kung ano ang pipiliin mong gawin pagkatapos ng video na ito. Dahil ang kaalaman na hindi inaaksyonan ay nananatiling ingay lamang. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang 5 mindset na tinalakay natin ay hindi kalaban kundi babala. Babala na may mga paniniwalang tahimik na sumisira sa kinabukasan kung hindi agad babaguhin. Maaring nakita mo ang sarili mo sa ilan sa mga ito at normal lamang iyon. Ang mahalaga ay mulat ka na at may pagkakataon ka pang mag-adjust. Dito nagsisimula ang tunay na pag-angat. Tandaan na ang pagyaman ay hindi tungkol sa swerte kundi sa tamang direksyon. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging consistent at handang matuto. Bawat desisyong gagawin mo mula ngayon ay may epekto sa hinaharap na ikaw ang makikinabang. Hindi ka nahuhuli at hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Habang patuloy kang kumikilos, patuloy ring gumagalaw ang buhay pabor sa iyo. Kung may iiwan sa iyo ang video na ito, hayaan mong ito ay lakas ng loob na magbago. Lakas ng loob na baguhin ang mindset bago baguhin ang kita. Lakas ng loob na piliin ang disiplina kaysa sa pansamantalang saya. At lakas ng loob na maniwalang kaya mo pang umangat. Ang susunod na kabanata ng buhay mo sa pera ay nagsisimula sa desisyong gagawin mo ngayon.